Isang hikahos na ina ang masayang nakakita ng isang itlog. Sa kanyang katuwaan, tinawag niya yung kanyang mga anak. Mga anak, mula ngayon wala na tayong suliranin, din tayong mamumblema kasi meron na tayong isang itlog. Ang gagawin natin sa isang itlog ay ihahalo natin to, isasama natin doon sa pugad ng mga manok ng ating kapitbahay. Babantayan natin hanggang ito ay mapisa at maging sisiw. At pag ito ay naging sisiw, hindi natin ito kakainin. Ito rin ay aalagaan natin. At kapag ito ay lumaki na, magkakaroon din to ng maraming itlog at maraming sisiw at dadami na ang ating mga manok. At kapag tayo'y marami ng manok, bibili tayo ng isang baka. At sabi, pag tayo bumili ng isang baka, aalagaan natin. At kapag ang baka ay nanganak, dumami, bibili tayo ng isang bukirin. At kapag meron tayong bukirin, tayo ay masagana na, magiging negosyante na tayo. Tayo ay mamimili, tayo magbebenta, at tayo ay magiging mayaman na. At alam niyo ba, dahilan sa katuwaan ng kanyang pagkikwento at sa kanyang pangarap, bigla niyang nabitawan yung itlog. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang masaganang bagong taon po ang aking pagbati sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio at kayo ay sumusubaybay sa programang Simula ang Usapang Senior na mapapakinggan at mapapanood dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing alas 10 at alas 11 ng umaga, Huwebes at Linggo. Tandaan po ninyo. At kayo po ay isang panibagong araw, isang bagong araw ng taong 2026. Welcome po sa ating programa. Ako po ay nagagalak na kayo ay makasama dito sa bagong taon na ito. At ngayon po ay Happy New Year sa lahat, of course. At nais ko palang batiin na
Ay, nais ko pala kayong kumustahin. Ano po, kumusta po ang inyong paggising? Kumusta po ang inyong holidays? Naalagaan po ba natin ating pangangatawan? Kumusta po ang inyong puso? Kumusta po ang inyong pakiramdam ngayon? Sana po ay tayo ay malayo sa lahat ng mga sabihin na natin na karamdaman. Tayo po ay dapat masigla ngayon. Kaya kung saan man kayo naroon ngayon, kung kayo ay nasa bahay, ano po na inyong ginagawa, inanyayahan ko po kayong samahan kami dito sa programang Simulang Usapang Senior. Lahat po ay welcome. Buong pong sambahayan, buong pong komunidad at buong mundo. Sana po ay samahan nyo kami sapagkat kami ay mabuting kaibigan at mabuti rin pong kasama. Ito po, ang ating programa po ay bukas sa lahat ng inyong komento, na inyong mga suhestyon o mga request. So yan, yung inyong mga nais na hilingin ay tulad ng panalangin, pagbati, welcome po yan. Ang aming pong linya ay bukas para sa iyo, 0917-1742-777. Okay, ulitin ko, 0917-1742-777. At ang isa pa na numero namin ay 0918-9447-891. Okay, hintayin po namin ang inyong mga text or mga tawag, okay, mga mensahe. At of course, nais kong batiin muli, no? Salamat at magkakasama pa rin tayo ngayong bagong taon dito sa ating programa, lalo na yung ating mga kaibigan ng mga senior citizens, okay? At nais ko palang pasalamatan ang lahat. Actually, ito ay para sa buong buong bansa, no, tungkol sa fourth quarter na gift, birthday gift, no, sa ating mga seniors dito po sa amin sa Silang Cavite ay ginanap po kahapon yung pagbibigayan. Maraming salamat po sa pamunuan ng aming municipality sa Silang Cavite sa pangunguna ni Mayor Ted Carranza at ang aming OSCA, of course, si Ma'am Santi Carranza. At good morning po sa inyo. Welcome sa ating program. At gayon din po, patuloy naming tinatanggap sa ating program ngayon, our New Year's presentation. Okay, New Year's episode natin. Ang ating mga dati na mga kaibigan na patuloy na nakikipag-chat sa atin, si Lioby Cabañez, si Rebecca Ebora, at saka si Leti Sampang ng Santa Rosa Hills Subdivision, at gayon din ang Morning Views Seventh-day Adventist Church at ang mga senior citizen, ayan, na mga Cherobics team. Okay, alam niyo naman kung sino-sino kayo. Babatiin ko na lang kayo another time, no? At of course, ang ating mga taga-subaybay sa iba ngayong dagat o sa international, sa USA, International Church of SDA, sa Evanston, Chicago, Illinois, at gayon din sa Naperville Remnant Film Church. Diyan din po yan sa Chicago, Illinois. Welcome po at nice kong batiin ang aking brother si Pastor Sam at Reyna Barrios. Okay, welcome po kayo lahat at lahat po na ating taga-subaybay. Sana po ay meron kayong tuwing kayo sumusubaybay, meron kayong mga natututunan at magagandang mga gandang aral o magagandang kaisipan na maaari niyong magamit, no, sa inyong practical na buhay. Kaya po ngayon stay lang po tayo at pag-uusapan natin yung aking kwento na nakakasabik naman yun, yung ina na sumobra ang pangarap, dahil tinitingnan siguro niya yung New Year niya magkakaroon na dahil sa sobrang hikahos nakakita ng itlog at talagang gusto niya pagyamanin yung kanyang napulot na itlog. So, pag-uusapan po natin yan at kasama dyan sa ating pag-uusap, itutuloy po natin yung ating pag-uusap tungkol sa metabolism na ating katawan. Kasi last time pinag-usapan na natin kung paano natin mapapangalagaan, no? Yung ating katawan na nagbabago na ang metabolism, ibig sabihin yung
paggamit ng energy o yung mga kinakain natin, iniinom, at paano ito dumadaloy sa buong bahagi nating katawan. Pag-usapan natin, itutuloy natin yan. Okay, so dyan lang po kayo. Magbabalik po agad ang simula ang Usapang Senior. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya, ikaw ang simula. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng senior wellness at pag-uusapan po natin, itutuloy natin ang ating nasimulang pag-uusap last time about the metabolism, no? Kasi po habang tayo ay nagkakaroon na ng edad, for the passing of years, ay napapagod din ang ating katawan at medyo may pagbabago at bumabagal yung ating tinatawag na metabolism process, yung paggamit po natin ng mga energy sa loob nating katawan. Kaya minsan, ang isa dyan na apektuhan ay minsan na ba, hindi na natin nararamdaman yung pagkauhaw. Ang dami pong senior citizen na nakakaranas niya na bakit kaya ako hindi nauuhaw? Tapos, bakit kaya ako hindi na nag-excrete o umiihi na madalas? Ayun po kasi po, humihina na rin po yung sense natin para maramdaman yun. Kaya napakahalaga po sa atin na panatilihin natin kahit hindi ho tayo nauuhaw, uminom ho tayo. At kahit na hindi tayo nagugutom, kumain po tayo sa tamang panahon. Kasi sabi niyo, hindi na muna kakain. Hindi po. Actually, kailangan ng katawan niya kasi po tuloy-tuloy yung gana ng ating mga cellula, ng ating mga internal organs, tuloy-tuloy po yun kahit nga natutulog tayo nag-use up tayo ng energy. Kaya tama po dapat ang ating unap kinakain, iniinom, at higit sa lahat yung ating lifestyle, yung ating pamumuhay. Kaya wag po natin yan pababayaan. Wag po tayong aasa sa ating pakiramdam. Kung magkamisan, hindi po yan accurate na. Lalo na po pagka tayo may edad daw. Kaya dapat lagi nating binabantayan at inaalagaan. Last time pinag-usapan natin na ano raw yung para ma-boost ang health natin. Okay, sa summarize ko ulit, baka nalimutan nyo na. Number 1, of course, you have to move more. Galaw po ng galaw. Kaya ang pinaka-ideal at least 30 minutes a day, mag-walking kayo. 15 to 30 minutes. Mag-walking lang po kayo. Do it regularly. Ang mahalaga, hindi man kailangan milya-milya yung lakarin nyo. Basta, do it consistently. Tuloy-tuloy po. Ayan po ay malaking, tulong yan sa ating metabolism process kasi nakakahinga tayo na maayos, pati yung puso natin, nakaka-function mabuti, nakakatibok na maayos. Kapag tayo po ay kumikilos, of course, healthy diet, kailangan natin yan. Bawasan ng mga maalat, matataba, at saka matatamis, yan. At saan natin makukuha ng pagkain na malulusog? Sa fruits and vegetables po. At saka mga fish, at saka yan, yung mga, kasi po wag tayo masyadong yung mga fast foods, hindi po yan healthy, kasi na-process na po yun. Ang kailangan natin mga whole grains, ayan, yung mga beans, ayan, yung mga fresh na gulay, yung galing talaga sa sabi na organic, organic farm yan. Kaya dapat po, ayan po ang ating kakainin. Tapos, i-manage po natin ating stress. Ang paninigarilyo at pag-inom ng alcohol po, bawal po. Wag na po kasi talagang
may consequences yan. Kahit ngayon din nararamdaman, later on, naapektuhan yung liver natin, yung brain natin, kidney, dami pong ano yan, madami po yung tawag nila ay side effects, no, mararanasan natin sa kahuli-hulihan, okay. Manage stress, ayan po, at get enough sleep. Yan yung stress natin, ha. Huwag natin dadalhin sa pagtulog, kinakailangan ayusin na bago matulog. At ayan po yung nakakabala sa pagtulog, okay. At higit sa lahat, meron tayong regular check-up sa ating doktor. Ngayon po, tingnan natin yung yung isa sa mga madalas na common na mga sakit, no, na nararanasan ng mga old age at katulad ko, okay? Ito yung bones, joints, and muscle pain po. Ayan po yung mga sakit ng kaso-kasuan, ng mga buto at saka yung mga muscles, no? Ang kailangan siyempre sa atin na pagkain yan ay calcium. Okay, aside from, of course, tinatawag natin na plant-based na mga pagkain at saka mga legumes, yung mga nuts, fruits, no? Ayan po kinakailangan natin ng calcium. Ito po ay sabi sa atin sa ating mga edad ay umaabot daw dapat tayo na 1,000 milligrams na pagkain ng calcium every day. Women age 51 and older and 71 and older aim to have 1,200. Yung mga lalo na yung mga nakakaedad. At sabi ay kailangan natin yun ng additional calcium of at least 1,000 milligrams po sa buwan a day. At ano yung mga calcium-rich foods? Okay, suggestion, dairy products, broccoli. Dairy products, number one doon yung egg, okay? Egg. And then broccoli, kale, salmon, and tofu. Yan. If you find it hard to get enough calcium from your diet, kung talagang hindi nyo nakukuha sa diet, sabi rito, ask your doctor about calcium supplements. Pwede na rin po mag-supplement tayo for the calcium. Okay. Tapos, get enough vitamin D. Okay, what is vitamin D? Okay, adults up to age 70 should aim to get 600 international units. IU na vitamin D a day. Okay? And adults older than 70 should aim to get 800, mas mataas pa pala, IU or international units of vitamin D. Sources of vitamin D include, okay, pagkain, tuna, trout, di ko alam kung ano sa Tagalog itong trout, isda rin to, salmon, okay, eggs, vitamin D fortified milk, and vitamin D supplements. And of course, the body also makes vitamin D when exposed to direct sunlight. Ayan, napakahalaga. Natural talaga yan. Kung gusto nyo talagang magkaroon ng vitamin D, magpaaraw po tayo. Sapagkat na, ayan po, nakakatulong yan. Lalo na yung, sabi na pagharap natin sa init daw yung yung ating melatonin, ayan po yung ating for sleeping, no, na re-regulate yung ating tamang pagtulog. Kaya kung kayo'y nakaka-insomnia, talaga po ay magpa-expose kayo sa araw. Ayan po. At ang pangalawa natin titingnan ay ang ating digestive system. Of course, ito yung isa sa mahalaga na dapat nating ingatan kasi ito yung makinakain natin dito na da-digest, dito na ang tawag yan, nako-convert yung makinakain natin to energy at ayun po yung umiikot sa buong katawan natin, sa lahat ng cellula, lahat ng isip, sa brain natin, sa lungs, lahat, sa puso, sa kidney at lahat-lahat sa joints natin. Kaya ang tinuturo sa atin, eat healthy diet. Of course, ano yun? High fiber. Ayan, alam natin, pag sinagsapan high fiber, mga natural na mga fruits at saka vegetables, sila high fiber. And
mga whole grains, yung mga nuts, okay? And then limit high-fat meats. Ayan, bawasan daw yung mga karne na matataba, dairy products, and sweets because they can cause constipation. O, yan pa. Kasi nga yung ayan ang kinakain natin na alam ko yung pag kumain daw ng karneng beef, ayun lang narinig ko na it takes several days, no, to fully digest it. Kaya yung ibang kinakain natin na mga meat, nag-stay lang yan sa ating mga digestive system, sa stomach at saka sa intestines. Kaya yan na nagiging cause ng ng mga karamdaman, yung bara-bara doon, no, nagiging nadidevelop into cancer kasi nga na-stuck lang doon sa atin. Kaya ang kailangan natin high fiber food, okay? Kaya ayun. And then, include physical activity in your daily routine. Lagi yan, no? Yung pagkilos at paggawa. Huwag po lagi nakaupo. Huwag po lagi nakahiga. Kinakailangan, pagka may ginagawa kayo, tumayo naman kayo, maglakad, umikot, at stretch. Mahalaga yan, no? Mahalaga yan. Kaya, regular physical activity can help prevent constipation. Kaya napapansin nyo, kung bakit constipated kayo, of course, kulang kayo sa hydration, sa tubig. And then another thing is, dahil naka-steady lang po ang katawan nyo, hindi po naburn yung mga kinakain natin. Kaya napakahalaga po yan, okay? And then, don't ignore the urge to have a bowel movement. Ayan po, tandaan po na dapat regular po yan, no? At wag na wag po kayong yung pipigilan pagka po kayo ay may time na kailangan mag-toilet, no? O to remove your to excrete your bowels, okay? Yung dumi. Kasi magiging cause din yan ng constipation. Napakahirap po yan, bawiin kapag po yung tumigas na yung mga dapat nating ilabas sa katawan. So, ayan po yung mga tinuturo sa atin. At of course, yung urinary tract natin, yung mga bladder natin, dapat ganun din po. Regular lahat. Pero dapat umiinom tayo ng tamang amount ng water. Mas marami po, mas maganda. Okay, 7 to 9 glasses ideally. Pero hindi po biglaan yun. Ayun ay for the whole day na. No? Unti-untiin nyo. Huwag po ninyo, ay nalimutan ko uminom ngayon. Pupunuin naman yun masyado. Baka mabigla naman yung inyong sistema. Kaya ano lang po, continuous and consistent, regular po ang ating pinag-uusapan dito. Lahat po yan ay gagawin din natin in moderation, dahan-dahan, hinay-hinay. Ganun po, lahat naman bibigyan natin ng pagkakataon na maka-adjust, okay? Ayan po. At of course, don't smoke and drink alcoholic beverages. Inuulit-ulit po natin yan. Kahit po siguro libo-libong beses namin uulitin, pinapayo po namin. Please stop smoking at saka wag na po tayong iinom ng any alcoholic beverage po. Kung yung soft drinks nga, soda, bawal, lalo pa yung alcohol, no? Yung mga lalo na yung may mga juices nga, ayaw na rin natin sabihin. Kasi kung gusto mo ng orange juice, yung juice talaga kailangan mo, kumain ka na lang ng natural orange fruit. Meron pang fiber yun, at saka hindi pa na-process, wala pang halong sugar and other artificial flavoring. Kaya napakahalaga po yung pinag-uusapan natin, no? Dahil pag tayo nagkakaedad, yung metabolic process natin nagbabago rin. Hindi natin kasi nga nagbabago dahil napapagod din, di ba? Dahil sa katandaan na nga o sa katagalan. Kaya dapat pero may magagawa po tayo para ma-sustain natin ang paggawa o pag-function nila ng normal. Ayan po. Kaya ito po ang ating pinag-uusapan. Ito po yung mga healthy habits and lifestyle na pwede nating i-adapt. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior.
So many wait for the light of day, searching for truth. Who will show them the way? As those who heed the Savior's call will show His love and bring light to all. In a world where there's darkness, in a world with night, we can offer His peace, we can lead with His light, sharing all that is good as we teach as Christ would. We can light the world. So many wait for someone to care. Maybe they wonder if God's even there. As those who found the peace that Christ brings will be His hands at all times in all things. In a world where there's suffering, we can ease the pain, lift the burdens we see, and bring hope once again, sharing all that is good as we serve as Christ would. We can light the world. The pure love of Christ will change darkness to light and answer each cry and each prayer. It heals every wound and dries every tear. When we act in His name, it's as if He were here. In a world where the lonely seek to find one friend, in a world where this heartache will help sorrow end, sharing all that is good as we love as Christ would, we can light the world, sharing all that is good as we live as Christ would. We will light the world. Kayo po ay nakikinig sa programang Usapang Senior. Simula. Okay. Kaya usapang old age pa rin, pero ngayon pupunta na tayo sa ating senior wisdom. At ito nga aking tatalakayin ngayon ay tungkol doon sa aking opening, no? By the way, bago po natin pag-usapan yan, nais ko muli paalala sa inyo na ang ating pong programa ay open po sa inyong mga suggestion kasi gusto rin namin marinig naman ang inyong mga gusto sabihin sa amin, makita naman namin, no? Mabasa naman din namin na kung meron kayong topic o may mga tanong kayo. At ngayon po meron na kaming naiipon na mga letters na iaano po namin, aayusin lang po namin ang yung schedule, no, kasi gusto namin ay organize namin yung topic na yun kasi po yung letter sender po ang dami po nilang concern, mga tanong na kung magkaminsan po ay mga sensitive at amin pong pinaghahandaan. Kaya pwede rin po kayo magtanong, magpadala kayo na inyong mga tanungan. Naalala nyo, first day nga natin ng episode ay binasa ko yung napakahabang letter na isang senior na yung sa isang letter na yun actually buong na yun
buong buhay na katanungan na andun lahat. pati yung pagiging balo, pati yung pagiging pag-aasawang muli, pati yung lahat ng mga tanong, no, yung lahat katulad natin mga pinag-uusapan nandun. Kaya I would suggest kapag po tayo ay sumulat, gawin na po natin very specific yung tanong at kami na po ang bahalang mag-expound kapag may na-miss kayo. Pero anong ang gusto namin malaman at marinig ay yung anong topic po ang gusto ninyo. Kaya welcome po. Ang aming po linya 0917-1742-777 at 0918-9447-891. Maghintayin po namin yan. Okay? Kaya narito yung ating isang ina na hikahos talaga, napakahirap na sa buhay. Ang inimagine ko rito siguro namamalimos itong mga to eh. Kaya nung makakita siya na isang egg, na isang itlog, nagkaroon na siya ng magandang pangarap. Kaya New Year's ano kasi nga, New Year ngayon, no? Kaya New Year's resolution ang topic natin. Kasi yung kanyang nakakita siya ng pag-asa doon sa isang itlog na kanyang nakita, natagpuan. Kaya excited siya at nangarap siya. Which is para sa akin tama din naman yung kanyang kaisipan na yun na hindi niya kakainin, gusto niya paramihin yun hanggang sa lumago, hindi nila kakainin at magkakaroon na sila ng poultry dahil inalagaan nila yung mga manok nila at bibili pa sila nag-expand pa siya, bibili pa siya ng baka raw para raw pag dumami uli yung baka, may bakahan na sila, bibili sila ng farm at pagka may farm na sila, unstable na sila, no? I mean, financially sa kanilang pangangailangan. Subalit sa excitement dahil sa sobrang katuwa, nahulog yung egg. Nabasag. Marami raw ganyan sa atin. Lalo na pag New Year. Maraming plano, gustong baguhin, gustong ayusin. Pero karamihan daw po, ayon sa pag-aaral, 80% po ng mga New Year's resolution ay hindi raw po natutupad. Tingnan nyo, ang laki, no? 80%. Kasi nga, nangangarap pero hindi nila na maintain yung pangarap na yon dahil sa meron silang hindi nauunawaan. Okay, number 1. Ito yung pag-usapan natin. Ito ay tip lang po to sa ating dahil ito ay very relevant to dahil New Year nga. Kung tayo po ay may gustong pagbabago, pag-aayos, no? Dapat naman, no? Dahil talagang wala naman talaga change is the only permanent thing in this world daw is change. Magbabago talaga. Kaya dapat pinagplaplanuhan po natin lalo na itong taong darating, itong taon na 2026 dumating na pala. Ito po ay yung paano natin ma-maintain yung New Year's resolution natin, no? Paano natin susuportahan ito kasi katulad nung babae sa sobrang excitement, nabagsak yung pangarap niya, nabasag din. So nawala rin lahat yung kanyang plano. Merong bahagi rito na dapat nating maunawaan. Kaya hindi nagiging realistic yung ating mga New Year's resolution. Minsan ang hahaba pa nga ng nililista natin eh. Pero it's sabi nila it is very practical that we should write them down. Kasi mas maganda yung binabasa daw, no? Nababasa natin. Okay. Kaya po, kailangan po sa panahong ito, kung gusto natin maging masagana o mas maayos ang ating bagong taon, ay kailangan po maunawaan natin bakit tayo nagkakaroon ng New Year's resolution. Halimbawa, ako personally, gusto ko magpunta sa gym. Okay, I want to go to the gym para regularly, para okay? At yung iba naman, katulad nung nakausap ko no isang araw, sana,
magka-promotion ako, umasenso naman, tumaas naman sana aking sahod ngayong taon na darating. Ganyan eh. So, yung may dalawa tayong New Year's example na New Year's resolution. Ngayon po, katulad nung New Year's resolution ko na I will go to the gym. Tinanong nyo po ba, bakit nyo gusto mag-gym? Dahil ba nababalitaan nyo lang, marami kayong kaibigan na pupunta sa gym, gumaganda ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga kalusugan. Dapat po malinaw sa atin yon kung ano ang purpose natin, yung why. No? The why. Ayun po, bakit mo gustong mag-gym? Dahil gusto mo lang ba gumaya dahil ang mga kaibigan mo nag-gym? Pwede ang dapat nating sagutin ay ano ang purpose natin? Bakit? Gusto ba nating gumanda ang katawan natin? Gusto ba nating lumakas? Okay? Gusto ba natin makondisyon ang katawan natin? At higit sa lahat, gusto ba nating mabuhay ng mahaba? Okay? Kaya gusto ko sa gym. Ayun po ang dapat sagutin. Pag hindi po natin nasagot yun, hanggang ano lang po yun, hanggang January 1 lang yun, hindi naaabot yun ng January 2. Hindi na natin, malilimutan na natin dahil pagpasok natin ng following day, iba na yung mangyayari. Kaya po, dito, kaya natin tinatanong ang why, bakit natin gusto o bakit natin gustong tumaas ang ating sahod, bakit natin gustong magkaroon ng promotion. Bakit ba? Okay, tandaan nyo yun. Kapag hindi nyo alam yung reason, mahirapan tayong i-sustain yung ating New Year's resolution. Kaya dapat, no, ang ating dapat tinitingnan lagi, sabi raw, get crystal clear on your why. Ayan. Kaya, kasi ang tanong natin, gusto natin ito, but do you know why you want to set those resolutions? Okay. So, ang first step ay dapat sagutin natin yung why, crystal clear, maliwanag, bakit gusto natin, at sabi rito, be accountable. Ibig sabihin, ikaw ang magiging responsable doon. Kinakailangan ipagpatuloy mo. Ayan po, napakahalaga yan dahil pag hindi natin nakita yung bigger picture, yung mas malaking picture, ay mahihirapan tayo i-sustain. Ganyan din po yung mga lifestyle, pati yung ating pinag-uusapan sa kalusugan. Marami sa ating gusto natin na mag-exercise. Mag-exercise na ako. Pero po ang exercise, sabi doon, hindi na ho yun sinasabi at hindi na ho yun iniisip. Dapat ho gawin na. At saka wag na ho ipagpaliban. Ayun po yung payo sa atin. Kung gusto niyo mag-exercise, maglakad ka na kaagad. Punta na, lumabas sa araw. At gawin mo regular. Wag mo na sabihin, mag-exercise pa ba ako ngayon? O bukas? Hindi na ho. Dahil kapag ganun po, ibig sabihin, hindi kayo determinado na gawin yun. Hindi kayo kumbinsido na dapat yung gawin. Kaya magiging accountable po kayo doon kapag alam nyo na po yung reason kung bakit nyo gusto yan. Of course, bakit tayo nag-exercise? Para mapanatili ang kalusugan, maging masaya, walang karamdaman, at maging socially adjusted tayo, marami tayong kaibigan, at hindi tayo nalulungkot, at nagiging busy tayo, at higit sa lahat, napapalakas natin ang ating confidence. Mahalaga yun, no? Confidence, yung ating tiwala sa sarili, at nakakatulong tayo sa kapwa. Ayan, like volunteering for organization, no? O yung mga mag-volunteer work tayo para sa mga nangangailangan. Ayun po yung sinasabi natin dito para masustain natin. At itutuloy natin yung ating pag-uusap, pagbabalik. Dahil aayusin naman natin yung panibagong araw, panibagong sigla o new beginning, bagong simula. Dahil kailangan natin na magkaroon tayo ng isang matibay na na sandigan, tawag niya, na
ano ba yung pillar, ayun ay haligi ng ating buhay, lalo na tayong may mga senior na. So, usapang old age po. Simula usapang old age, magbabalik po. Diyan lang po kayo. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page AWR Manila at i-share sa inyong mga kaibigan. Magandang umaga po muli. Ako po si Doc Rome Barrios ng programang Simula, ang usapang old age. At ito po ay napapakinggan nyo, matutunghayan po ninyo ang programa tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Ang ating pong pinag-usapan kanina yung New Year's resolution, paano natin mapapanatili. Ito rin po yung ating pag-uusapan ngayon itutuloy natin yan sa ating mga haligi o pillar ng ating buhay pagtanda. At ito ay nabanggit ko na ito ng mga nakaraang episode. Pero ngayon bigyan natin ng emphasis ito. No? Ito po yung sense of purpose. Ano po ba yung sense of purpose? Ang haliging ito yung ating determinasyon na maabot ang ating layunin. Sense of purpose. Ito yung pinasabi natin kanina na na dapat determinado tayo, no? Paggising natin sa umaga, ano ang gusto nating ma-accomplish, ano gusto nating magawa, na matapos. Ayun po, yung bang pag gumising, pagdilat mo, alam mo na, okay? After your personal meditation or prayer or what Bible reading, meron ka nang gagawin, no? Sa buong araw at hindi yung ginagawa mo ngayon ay tuloy-tuloy yun, meron yung karugtong hanggang sa mga susunod na mga araw, buwan, taon, yan. Ayun po yung sense of purpose. Kayo pa meron ba kayong ganong mithiin sa buhay na dapat na ma-accomplish? Alam nyo, ang totoo niyan, kahit mahal na mahal tayo na ating mga mahal sa buhay, na ating mga anak, no, sa ating age, alam ko mahal na mahal tayo nila, inaalagaan nila tayo. Pero hindi lahat po ng panahon, no, ay naandyan sila. Kaya napakahalaga din po na suportahan natin ang ating sarili at patatagin natin. Ayan nga yung tinatawag na yung pillar natin para pag dumating man yung mga panahon na kahirapan, ay makakatayo pa rin tayo kahit hindi tayo masyado ng tinutulungan. Kasi ang nangyayari kasi, nagiging dependent na tayo, umaasa tayo na sa pagtanda natin, hindi tayo pababayaan. Kaya tayo rin ay nagiging helpless na lang. Gusto natin na lang na maghintay sa kanilang tulong, hindi na tayo gagawa. Ayun po, kailangan po tayong kumilos, gumawa rin po tayo ng ating bahagi. Ayan po ang sinasabi natin dito, yung sense of purpose. Isang matibay at determinadong layunin, yung paninindigan natin na maabot. At alam nyo ba, kapag nagkaroon tayo ng sense of purpose, pasasalamatan tayo na ating mga mahal sa buhay dahil hindi sila mamumblema sa atin kasi nakikita nila tayo very helpless, na pag wala sila, hindi na tayo nakakakilos, hindi na tayo nakakapag-decide ng gagawin natin. Lahat po nakaasa tayo. Ayun po ang aking layunin dito, na tulungan natin ating sarili, turuan natin na mapalakas natin ating sarili. One of the most, overlooked sources, yung mga hindi napapansin at hindi na naiisip na pinagkukunan ng suporta para sa buhay, ay hindi raw is another person, hindi ibang tao.
ito raw ay yung ating sense of purpose sa atin manggagaling. Kaya kung gusto natin ng kalakasan, kalakasan unang-una dapat sa sarili natin. Of course, pag tayo may kalakasan sa sarili natin, may ano tayo, tiwala tayo sa Panginoon, hindi naman natin kaya yun sa sarili natin, di po ba? Kaya dapat meron tayong sense of purpose na hindi aasa sa kapwa. Okay? Hindi naman sinasabi rito na humiwalay ka, wag ka nang wag mo nang hindi mo na kailangan ng iyong mga mahal sa buhay, hindi naman po. Ang kailangan natin ay yung katatagan ng ating sarili dahil tayo ay meron pa ring magagawa. Hindi po tayo helpless, hindi tayo useless, hindi tayo pabigat, no? Hindi tayo pahina na o last papunta na sa tawag natin diyan, ending natin, buhay natin. Wag po yung gano'n ang isip natin. Sabi ay, ang mahalaga, ang kalakasan natin ay hindi ibang tao raw. Of course, ang Panginoon at ang ating sarili. Okay, tulungan natin. Kaya rito, after 60, sabi ng mga experts, after 60, many people start to feel a shift. Nagbabago yung kanilang roles of being a parent, a worker, a caregiver start to fade. Retirement sets in, children become independent, and the pace of life goes down. Humihina na, bumabagal na dahil nag-retire na tayo. So natapos na po yung ating gawain bilang parent, bilang worker, bilang kung ano man ang ating dating trabaho. Kaya ngayon, kinakailangan na natin maging independent. Kung paano naging independent na yung mga anak natin sa atin, may sarili na, ganun pa rin tayo sa ating buhay. And without a clear sense of direction, it's easy to start feeling, invisible. Kapag wala raw tayo sense of direction na yun, sense of purpose, parang baliwalaan tayo, parang hindi na rin daw tayo nag-exist. So the truth is, no matter how much your family loves you, they can't give you a purpose. Hindi nila yung mabibigay. Sa inyo manggagaling yun, sa atin lang manggagaling po yun. Tayo po ang magdi-decide doon. So that's something you have to build for yourself. Having a reason to wake up in the morning, whether it's a passion, a project, a goal, yun. Pag gumigising ka sa umaga, may gagawin ka, kung meron kang activity, meron kang hilig sa mga bagay na gusto mong gawin, ayun po, no? Nagiging keeps our mind, sharp, di ba? Yung bang nagiging matalas ang isip natin, and then yung emotion natin very steady, komportable tayo, relax tayo, and then life is fulfilling, nagiging makahulugan, makahulugan, makabuluhan ang ating buhay. It's what keeps you engaged with the world instead of just watching from the sidelines. So halip na maging audience lang tayo, nanonood lang tayo, tagabantay, hindi na po, dapat tayo raw ay active participant pa, okay? So have new reason to get up in the morning, something that makes one feel valued, useful, and engaged with life. So purpose doesn't have to come from a job. Hindi naman daw yung sinasabi natin yung layunin ay hindi naman dapat para maghanap ka ng bagong trabaho, para sabi rito, ang layunin natin ay yung maramdaman natin na tayo ay buhay pa, may pakinabang pa tayo, may nagagawa pa tayo. Yun po yun, sense of purpose. Learning something new. Okay, mentoring others. So, yung pagtulong natin sa kapwa, yung pagturo natin sa kanila. And traveling also. Ayan, even just setting personal goals. Ayan. Things that bring you joy and keeping you mentally and emotionally active, sabi. If you're feeling like your best days are behind you, it's time to change ang mindset. Kung sa tingin nyo ay tapos na, lumipas sa lahat ng mga bagay sa buhay ko, ay
Palitan nyo raw mindset nyo, wag nyo sabihin yon. Your purpose isn't something that disappears with your age. Hindi porke tumanda na tayo, nagkaedad na wala tayo. Kinakailangan daw yun ay nag-i-evolve. And the more you invest in finding meaning in your daily life, the best you need to rely on others for happiness. So at the end of the day, pag ginawa raw po natin yan, yung sense of purpose natin, meron tayong determinasyon o determinadong layunin na dapat nating ma-accomplish. Sabi ko, the strongest support you can have isn't someone holding your hand. Hindi po yung mga tao na umaalalay sa atin, tumutulong sa atin. Ano raw? Ayun daw yung init o yung fire inside us that keep pushing us forward. Ayun. So yung ating sariling determinasyon, sarili nating sense of purpose. Sana po ay may natutunan tayo sa ating pinag-usapan ngayon at sana ngayong bagong taon makita natin yung pagbabago na yan sa ating unang-una sa ating mindset, yung ating kaisipan. Tayo po ay mahal na ating Panginoon at ang kanyang layunin sa atin ay mabuhay tayo ng masaya, masagana, malusog at higit sa lahat may dignidad at kapaki-pakinabang. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula, ang Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon. At narito naman tayo sa oras ng panalangin para po ay muling kausapin natin ating Panginoon. Kumusta po ang inyong devotional life? Dapat po, pagising sa umaga, pasalamat kaagad tayo at mag-meditate tayo ng kanyang mga salita. Alam niyo po, nandun lang talaga ang tanging sikreto ng buhay na masagana at masaya, ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon po, ang ating pong prayer, magkakaroon po tayo ng special prayer para lang naman po sa ating pong oras ng panalangin ay nice kong ibalita sa inyo yung ating mga dinalangin na ngayon ay nagpasalamat sa atin at sila ay nakaranas ng mga kagalingan at nais ko pong purihin natin ang Panginoon sapagkat patuloy niyang pinakikinggan ang ating pakikipag-uusap sa Kanya. Maraming salamat po at pinasasalamatan natin ang Diyos of course, number one, yung buong taon na Kanyang pagpapala sa bawat sa atin. Opo. So tayo po ay mananalangin ngayon na i-dedicate natin sa ating New Year plus of course itong ating ibang mga kaibigan. Samahan po ninyo ako. Sama-sama tayong manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan, ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga pagpapala at kapangyarihan ay mula sa inyo. Ngayon pong panahon na ito ng bagong taon, maraming salamat po sa buong taon na inyong pag-ibig sa bawat sa amin, sa inyong pagkupkop, sa inyong mga
pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan at higit sa at mga pagpapala na patuloy naming tinatamasa dahilan sa inyong mayamang biyaya. Panginoon, narito kami sa panibagong araw, sa panibagong taon na nais naming patuloy naming maranasan ang inyong pakikisama sa amin. Wala po kami ibang hangad, Panginoon, na kundi makasama kayo at kayo ang siyang manguna sa aming mga buhay. Tulungan kami, anuman ang aming mga plano ngayon sa taong ito, nais naming ibigay sa inyo sapagkat kayo ang nakakaalam na makabubuti sa amin. Panginoon, hindi namin lubos kayong mapasalamatan sa inyong kabutihan sa bawat sa amin. Kaya sa taong 2026, nais namin, Panginoon, na itagubilin ang lahat ng aming mga layunin, ang lahat ng aming mga mitiin, sapagkat kung sa aming sarili lamang ay wala kami magagawa. Kaya, loobin po ninyo, Ama, anuman ang aming mga pangangailangan, anuman ang aming nais na gawin, nawa maging kasang-ayon nito sa inyong banal na kalooban. At sa oras na ito, tanging-tangi patuloy namin dinadalangin at una sa lahat, pasasalamat sa mga tao na aming dinalangin at inyong tinugon ang kanilang kagalingan. Maraming salamat po. At higit sa lahat, ngayon ay patuloy din naming nadalangin sina Irene Asidao, si Pastor Joel Solis, si Ding Sendanya, Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Sila po ang aming mga kaibigan na ngayon ay nakakaranas na ng kagalingan at nawa magkaroon sila ng total healing sa pamamagitan ninyo. Nadalangin din namin patuloy si Rebecca Melanio, Jerome Dotimas, Elma Flores, Jesse Gonzalez, Delita Luna, Pasita Filomeno, Maricar Bartolome, at ang lahat ng aming taga-subaybay sa programang ito. Tulungan ang bawat sa amin. Ano man ang aming dinaranas ngayon, nais namin amang pasalamatan kayo at itagubilin ito sa inyo. At nawa ang inyong pagpapala ang patuloy naming makamit at kami ay patuloy ninyong gamitin upang maging instrumento na inyong mayamang pag-ibig at may bahagi namin ang inyong dakilang pag-asa na buhay na wala hanggan. Maraming salamat po sa programang Simula Usapang Senior at maraming salamat din po sa AWR Manila at ang lahat ng mga programa sa istasyong ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang may-ari ng mga bagay na ito. Ito ay inyong gawain at gamitin kami. Tulungan ang bawat sa amin na patuloy kami maging tapat sa inyo. At gamitin kami sa higit pang malaking gawain, lalo na sa pagliligtas ng marami pang kaluluwa. Tulungan kami na kami maging pagpapala at marami pa kaming tao na matutulungan at higit sa lahat, taong may madadala at may pakikilala kayo sa kanila upang kayo ay kanilang papurihan at sambahin at patuloy na maging tapat sa inyo. At nariyan, aming inaasahan ang malaking pag-asa na inyong ikalawang pagparito na ang lahat ng mga bagay ay mababago na at mawawala na ang lahat ng mga karamdaman at lahat ng mga luha at lahat ng mga kahirapan. Panginoon, patuloy kaming nananampalataya sa inyong pangako na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan sapagkat mayaman ang inyong biyaya at walang hanggang pag-ibig sa amin. Ang lahat ay hinihiling namin, kasama na ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya, ikaw ang Papurihan po natin ating Panginoon sa pagkakataong tayo muli nagkasama at nakapag-aral ng kanyang mga salita. At higit sa lahat, nako mga maka-senior, dumating na po ang pagtatapos sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. At ngayon po ay tandaan natin sa taong ito, 2026, may panibago tayong pag-asa. Dahil ang Diyos ang ating pag-asa at bago pa tayo dumating sa panahong ito, nariyan na po ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at ito po ay patuloy na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, programang Simula, Usapang Senior, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng naging bahagi, si Pastor Nerio Carranza, ang aming station manager, AWR Asia at Asia or Manila, Andy Joaquin, si Res Nabor, gayon din si Irene Asidao, Wilmer Estrito, at lahat, pati rin si Jonah. Maraming salamat, Jonah, at lahat ng iba naming mga. Kaya muli po, Happy New Year sa inyong lahat. At ako po si Doc Rom Barrios ng Adventist World Radio Manila. At patuloy na nagsasabi sa bagong taong ito, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay mayaman. At lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po, hanggang sa muli.